Good evening. So, gagawa tayo ng another video with regards to the plate 3.2 na binigay ko sa inyo kasi nga para mas magawa nyo ng maayos, ano? So, same process doon sa plate 3.1 which is your isometric box. Yung isometric pictorial ng plate 3.2 is pareho din. Kailangan nyo ng triangle, yung 45 by 45 para sa guide nyo, para dito 30 by 60. And syempre, of course, kailangan nyo ng lapis. So, same process. Gagawa tayo ng isometric axis. Doon pala sa plate 3.2 ninyo, yung nasa bandang left side yung isometric pictorial. Ilalagay nyo yung triangle. Gagawa tayo ng isometric axis. Ano yung isometric axis? Yung right cross. Walang measurement yung axis, ano? Hindi tayo magme-measure. Basta manipis lang yung gagawin yung line. Right cross. Left cross. And then, yung vertical axis. Yan, vertical. Pag nakagawa na kayo ng isometric axis, doon na kayo magme-measure. Ta-transfer nyo yung height. Yung height natin is 5 cm. So, magme-measure kayo ng 5 cm. Mag-uumpisa sa 0. Yan, 0. Yan, 0. Yung 0 na yan, tapat nyo doon sa corner or sa vertex. Tapos, tatakan nyo yung 5 cm. Tatakan nyo yung 5 cm. Tapos, yung 2.5 cm. Bakit? Kasi may hati yung isometric pictorial natin. Yung meron siyang hati. Kaya hatiin natin yung height. Tapos, doon sa width, magme-measure tayo ng 6 cm. Saan natin lalagay yung width? Doon sa left cross axis. So, tapat mo yung 0 doon sa vertex. Hanapin mo yung 6 cm. Tatakan mo yung 6 cm. Tapos, nahati sa 3 cm yung width. So, tatakan mo din yung 3 cm. Okay? Yan. Lakihan ko lang yung tatak, ano? Para makita nyo sa video. Pero doon sa inyo, no need na lagyan nyo yan kasi magiging dumi yan. Tapos, sa length is, yung length nyo is 4 cm. So, magme-measure kayo ng 4 cm sa right cross axis. Tapat nyo yung 0 doon, tapos hanapin nyo yung 4, tatakan nyo yung 4. Ayan. So, for example, yan na yung 4. Same, as I've said kanina, pareho ang process ng isometric pictorial, lahat-lahat ng isometric pictorial. So, pagkatapos mong mag-measure doon sa isometric axis, ibabalik mo ulit yung triangle. I-align nyo doon sa axis yung triangle. I-align nyo dyan. Yan. Dapat naka-align yan. Itong 45 by 45, ganyan lang kasi yan eh. Pag-slide lang yan. Lahat ng measurement na nasa right cross and left cross, lahat ng measurement na nasa left cross tapos right cross, yung tinatakan nating measurement dyan, vertical line ang gagawin natin. So, i-align mo vertically yung triangle, i-align mo doon sa vertical axis. Pag naka-align na doon, that is the time na ipupush mo forward unti-unti yung triangle papunta doon sa mga measurement na tinatakan natin. So, unahin natin yung nasa left cross axis. Pagkatapat doon sa 3 cm, guhitan mo. Manipis lang. Construction line. Tapat mo doon sa 6 cm, guhitan mo. Manipis lang. And then, ganyan mo yung triangle para doon sa vertical
line, ay doon, para doon sa measurement. Yung 4 cm na nasa right cross, ito yung right cross dito. Pagkatapat doon sa 4 cm, guhit mo. Vertical line pa rin yun. Yan. So, lalabas yan. Pagkatapos, yung measurement dito sa vertical axis, which is yung 2.5, then 5 cm, ang gagawin mong line dyan is right cross and left cross. So, naka-align na yung triangle natin, ano? Yan. So, forward mo lang yan. Pagkatapat doon sa 2.5, guhit mo yung right cross. Forward mo. Pagkatapat doon sa 5 cm, guhit mo yung right cross. So, okay na. Ililipat mo ngayon yung triangle from here. Mula dito, lipat mo yung triangle, ganyan. Tapos, hanapin mo ulit yung mga measurement. Yung 5 cm, pagkatapat doon, gawa ka ng left cross. Forward, pagkatapat doon sa 2.5, gawa ka ng left cross. Ayan. Take note na yung triangle, tapos yung 45 by 45, yung yung 30 by 60, hindi ka dapat gumagawa ng space na ganyan. Yan mostly ang nakikita ko doon sa mga error ninyo, ano. Hindi kayo dapat naglalagay ng ganyan. Huwag niyong ginaganyan. Take note na naka-close yan. Itong part na to. Yan, laging naka-close yan. Vertical, naka-close. Right cross, naka-close. Yan. Left cross, naka-close pa rin yan. Para hindi tabingi yung isometric pictorial nyo. Okay. Pagkatapos nating i-connect yung mga measurement, pagkatapos nating gumawa ng vertical line doon sa right cross, left cross, ng right cross, left cross sa vertical, yung mga measurement na nasa vertical, magkakaroon tayo ng mga points of intersection. Yung points of intersections na yan yung magtuturo yan yung gagamitin nyo para matapos nyo yung isometric pictorial. So, yung points of intersection na nabuo dito, yan, yung 1 na yan, 1. Points of intersection number 2. Points of intersection number 3. Yan ang points of intersection na nasa kaliwa. Right cross line ang gagawin natin. Tapos, itong points of intersection dito, 4 and 5. Yan yung left cross naman ang gagawin nating line dyan. Ano? So, balik natin yung triangle. I-align nyo ulit kasi di ba inalis ko. I-align nyo ulit yung triangle doon sa mga line na ginawa na natin na nauna. Yung mga naunang line yan. Itong line na to, in-align ko dyan. Yan. Pagka-align, pwede na natin hanapin yung mga points of intersection. Unahin natin yung mga nasa kaliwa. Yung points of intersection number 3 ito. Pagkatapat dyan ng triangle, guhitan mo yan. Manipis lang, siyempre. Tapos, forward. Pagkatapat dun sa points of intersection number 2, connect. Tapos, forward. Pagkatapat doon sa point of intersection number 1, gawa ko ulit ng right cross. Okay, so okay na yung mga points of intersection dito sa kaliwa. Ganyan yung triangle. Ilipat mo ulit yung triangle. Ganyan. Para sa left cross. Ang hanapin naman natin ngayon dito is yung points of intersection number 4 and number 5. So, atras. Kasi sobra. Yung points of intersection number 4, pagkatapat yan, gawa ka ng line. Left cross. Tapos 5. Pagkatapat dyan sa 5, gawan mo ng left cross. Yun. And then,
pagka guhit mo ng point of intersection 4 and 5, magkakaroon ka ng another points of intersection na magkatapat vertically. Yan. Pagka nagkagawa ka na yan, tapos na yung object natin. Connect mo na yan. Yan na yung last na line. So, kung kita na yung object, pwede na tayong gumamit ng visible line para mas lumitaw pa yung isometric pictorial natin. So, yan. Gamitan na natin ng visible line yung mga construction line na visible edges. Pakapalin nyo na yan. Tapos, ito. Yan. Yan. Sa paggawa ng isometric pictorial, pare-pareho lang yung proseso. Ang mababago lang dyan, yung measurement tapos yung cuts. Kung paano pinutol yung object. Pero kung nasundan mo yung measurement, lalabas at lalabas yung object. Ayan. Simple lang ito. Inalisan lang ng konti yung cube. Ayan. And last, the last one. Hindi na ito kapat. Okay, so yan yung isometric pictorial ng Clay 3.2 ninyo. Kayo nang bahala ng gumawa ng 3 principal views nito. Top view, front view, and right side view. So, again, good morning and goodbye.